beses na ako intro nito eh. Itong re-reactan ko na to, finorward ni MY. MY, maraming salamat. Alam niyo si MY, ano yan eh, para ko ng, ano yan, nakakabatang kapatid. Mahal na mahal ko yun si MY. Diba? Kahit minsan binibiro ko yan. Namumura ko nga yan minsan eh. Pero alam naman ni MY na wala naman yun. I love you MY. Hindi, seryoso. Mahal ko yan si MY. Anyway. Ano tayo dito sa finorward niya sa akin. Ito yung Charlie na ano. Ito ay kay Ma'am Maggie the Creepy. Maggie the Creepy. Diba? Ito yung Charlie na ano. Alam ko yung ganito ni AlphaGo 01. Na-debunk ko na to eh. Diba? Na-debunk ko na tong pero tingnan natin tong ano, tong aanuhin ni Ma'am Maggie the Creepy. Pero tinan mo 26,000 subscribers niya oh. Pero 232 views pa lang. Parang ako. Ang baba na ng views ko ngayon. Diba iniisip ko nga kung iiwan ko na ba yung ghost hunting community. Anyway, mamaya natin pag-usapan yan doon sa susunod na vlog ko. Ano. Magbababay ako sa susunod na vlog ko. Baka magbabay na ako or something. Anyway, pagpatuloy natin tong Maggie the Creepy. Okay, so guys, since na tayo lang ngayon dito sa bahay, pinapagdesisyonan ko na maglaro ng isang paranormal game. Ang tawag dito guys na sa laro na to is Charlie. So itong Charlie na to, hindi naman talaga to paranormal game. Well, nagiging paranormal dahil yun ang gustong parang parlor trick to eh. Tama ba parlor trick? Tama ba yung sinabi ko? Parlor games, parang ganun to eh. Yung Charlie na yan eh. Kasi hindi naman talaga totoo, mamaya ipapaliwanag ko kung paano may direction yan sa YouTube kung paano ginagawa yung Charlie na yan. 'Di ba? Na-explain ko na yan doon sa video ko, doon sa Charlie ni AlphaGo 01. Nagganyan si AlphaGo 01 before eh. Actually guys, nag-trending ito noong 2015 na kung saan marami ng content creator or mga YouTuber ang mga gumawa nito. Kaya nag-trending ito guys dahil isa siyang paranormal game. Madali gawin dahil gagamit ka lang ng paper, 2 lapis, and then siguro may probability na maging paranormal yan, mga 3%. Pero most of the time, parlor trick to eh. Parang same lang yan ang card trick. Hindi naman talaga magic eh. Pero mamamangha ka. May secrets yan mamaya. Base sa napanood ko guys, may isang bata naglaro nito. Katapos niya gawin ang larong paranormal game na to, ay binawian siya ng buhay. And then doon sumikat, doon nag-trending sa social media ang game na to. Kung gagawin nyo to guys is mag-ingat kayo dahil alam naman natin kapag naglalaro tayo ng isang paranormal game ay parang nagtatawag tayo ng mga spirit. Hindi naman katulad ng Ouija board dyan tsaka ano pa ba isa yung pendulum? Diba? Iba to, parang kinakabahan ako. Trick lang talaga to. Mag-isa dito sa bahay. Doon tayo sa mismong gagamit. Epidemic Sound is basically a royal commercial pa. Get my backing track. Tayo nito na may nakasulat na yes and then no. Gagamit tayo dito, ilalagay natin dito. Tapos dalawang lapis at 2 kandila. So yung lapis na ito ilalagay natin dito. Katulad sa napanood natin na video, kailangan natin itimbang yan. Timbangin natin yan na para hindi siya... May rational yan kung bakit titimbang. Kasi pagka ganyan, madali nang galawin yung lapis na yan pagka unstable yung kinalalagyan. For example, ganito, kilala niyo si James Randi.
Papakita ko sa inyo yung si James Randi. May dinebunk siyang ganyan eh. James Randi debunk. Yung yung karate master or yung kung fu master ba yun? Karate. Si Heinrich, ay ano name nun? Heinrich ba? Heinrich. Kasi ganyan talaga yan. May explanation si James Randi kung bakit unstable yung Saan na ba yung video na yon? James Heinrich ba? Ito. In-explain ni James Tonight Randi. on this stage, you Kasi are itong going to meet a na to, man who claims he can move physical objects. ito kasing kung fu master na to, pinapakita niya na may power siya. Ito idol ko si James Randi mag-debunk eh. Lahat ng mga i-search niyo yung videos niya sa YouTube. Lahat ng mga paranormal pinagdi-debunk niya on the spot. Kasi may $1 million challenge siya eh. Pero nung time na yun, $10,000 pa lang. Diba? Hanggang sa kinamatayan niya na wala pa nakaka-claim nung check niya ng for 1 million pagka may nakapagpakita ng paranormal. Using only the powers of his mind. All of us are very pleased, not just pleased, but excited to have you with us. Now, you claim to have psychic... Ito, segue lang tayo para maintindihan niyo yung lapis. Diba? Kung bakit ganun yung posisyon ng lapis. So, ito kasi yung trick na itong lapis na to. Ito, same din yan eh. Kung makikita nyo yung lapis na yan, mga kababayan, nilalagay niya rin sa unstable na lugar, sa edge ng table. Kasi ang rationale niyan, madali kasing paggalawin yan eh. Diba, gumagalaw. Kiniklaim niya, napapagalaw niya yung lapis ng pero ang nangyayari doon, binubugahan niya lang. Nagigets nyo? Ito. Just psychic powers. Very well. Yan na, ito yung lapis nasa edge eh. Kasi pag unstable talaga lapis, gagalaw talaga yan. Diba? Mapapagalaw niya ngayon. Di manghang-mangha yung mga tao. O isa pang trick, yung yung yellow page pa. Alam niyo yung yellow page nung araw, yung listahan ng mga phone numbers. Yung nung araw, yan o. Diba? Napapagalaw niya. Pero kung makikita mo yung mukha niya, bumubuga lang siya ng Diba? Bumubuga lang siya. Ngayon si James Randi dadating. Ngayon para malaman na totoo, Now, you saw James demonstrate. i-explain niya. Yes, I did. And do you accept that as a demonstration of psychic power, or do you believe that he used trickery? I don't accept it as a demonstration of psychic power, Bob. I think that the solution is rather simple. I think that Mr. Heydrich is merely to accomplish this effect blowing on both the page and on the pencil. And the reason is rather simple. Ayan o, Because the ite-testing niya. pencil reacts to even the currents of the air conditioning in this studio. It will be very difficult to try to put controls on it in such a way that normal Kailangan nakaganyan eh. that are present all the time would not move the pencil. For example, Diba? Konting breeze lang, gagalaw yan. That's one down, one to go, James. Na-explain na yung na-explain na yung pencil. Basta ganun talagang position, unstable, konting buga, gagalaw na yun. 'Di ba? So ito naman, yung yellow page naman, ang gagawin niya, ito yung ginawa ni James Randi. one very simple control. Now what I have here is particles of a white plastic. Nilagyan niya ng ng confetti. Dapat pagka pinagalaw niya ngayon yung pages ng book, dapat yung page lang ang gagalaw, hindi dapat yung mga confetti, di ba? Given a good heavy puff of air will, I think, rather conclusively show whether or not blowing is a method accomplished. Now, it will not perhaps in some way differentiate between genuine psychic power and actual blowing. Pinaglagyan niya ng mga Very confetti. interesting indeed to see what now occurred. James? Ready?
mabubuking siya pag nag-blow Ngayon, hindi niya na magawa. Kasi nga may mga confetti na Kapag hinipan niya yan, magliliparan yan. Di ba? Hindi niya magawa. Now, James, you had another question. Mm-hmm. What would you like to ask? The styrofoam and the lights form electricity which pulls the page. Look. Papalusot na lang siya It pulls the page down instead of freeing the pages. I'll just lift up 1, 2. Lift them in a bunch if you would, Bob. Just take about a quarter of an inch of them. All right, there, like that. That's fine. Gently, place them down gently so it doesn't disturb the phone. I know, I thought you the other way? Yeah, the other way. That's what I thought you meant. Would that Sure. be helpful to you? The static is going to still be here because of the foam. See, that's what I'm It is the saying. opinion of the judges that there is not enough static formed by the foam to be a problem. So, wala, hindi niya magawa. So, balik tayo kay Ma'am Maggie. Pina-explain ko lang kung yung position kasi ng lapis, madali i-manipulate yan pagka ganyan Di ba? So, na-balance na siya guys, and then sisindit. Ngayon, ang purpose, bakit may dalawang kandila? Magsisilbing parang wind detector yan para ma-eliminate yung pagdududa nyo na hindi hinihipan yung lapis. 'Di ba? Pero I'm so sure hinihipan yung lapis. Papaliwanag ko mamaya. 'Di ba? Bakit hindi naapektuhan yung mga kandila kung hinihipan? Bakit yung lapis lang, 'di ba? Mamaya ipapaliwanag ko kung paano na-achieve. So yun guys, no? So, kinakabahan ako gawin to dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin dahil sa napanood natin is sobrang napakadelikado ng paranormal game na to. So, namatay. So, namatay. Paano ba yung namatay? Hindi ako nakapay attention. Hinahanap ko yung source Pero doon sa video ko kay AlphaGo01, nandun yung video na yun kung paano ginagawa. Napakadelikado. Paano namatay ba? So, Hindi, guys, no? Hindi sapat yung pagkakailaw niya nangyayari talaga sa kandila yun na mamatay. Hindi yan paranormal. So, kinakabahan ako gawin to dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin dahil sa napanood natin is sobrang napakadelikado ng paranormal game na to. So, namatay. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan, ma'am, kasi hindi lang sapat yung pagkakailaw mo bago kasi yung kandila mo Yung wick niyan, wick ang tawag kasi dyan Dyan wick. Yung mitya ng kandila kasi fresh pa yan Hindi naman yan hindi paranormal yan. Ito minsan ang ayoko sa mga quote-unquote na kadudadudang ghost hunter. Yung parang lahat binibigyan nila ng meaning kahit explainable naman 'Di ba? Sino sa inyo nakapagsindi na ng kandila? Diyan sa inyo. Nangyayari naman talaga yan, 'di ba? Yung hindi mo maano yung kandila, hindi mo makokontrol na biglang namamatay, 'di ba? Pagkabago pa yung kandila. Ang hirap niya sindihan, guys. Tamo, I'm sorry mama, pero nakaka-stress yung ganyan mo Yung parang binibigyan mo na lang ng meaning
I mean, di ba? Hindi naman dapat, normal naman yan. Ala, ba't ayaw sumindi? Yun. So, bahala na. Diyos ko Lord. Sana walang mangyari sa atin. Dahil kung mayroon man mangyari sa atin dito is wala tayong kasama, walang tutulong sa atin. So bago natin gawin to guys is pinatay ko muna yung electric fan and then kulog na kulog dito sa bahay kasi nakasarado na yung sinarado ko mga bintana. So, inaano niya na, nililinaw niya na, na walang hangin na makaka-apekto dun sa gagawin niyang ritual. Diba? Tapos pintuan and then pinatay ko yung mga ilaw dito. Tanging LED lang natin ang nagsilbing tanging LED lang natin ang nagsilbing ilaw natin. And then dalawang kandila. Kaya ang oras ngayon is 11:44 na. Alas 12 na ng ating gabi. So, yun. So, itatry natin guys. Tatawagin natin ang talagang kailangan nakabalance para madaling i-manipulate. Pangalan ni Charlie. Kailangan ba? Ito pa. Ito yung ayoko, men. Ay, ma'am. Dapat hindi ka nagka-cut. Diba? Ito yung matagal ko sinasabi. Pagka ghost hunter ka, i-eliminate mo dapat yung pagdududa namin. Mga nanonood sa'yo, eliminate mo. Kasi nasa paranormal ka madalas dyan pagdududa lagi ang kalaban mo sa tao Diba? Pagdududa. Yan naman madalas pagdududa Yung duda ng duda. Nakakainis yan minsan Yung walang ginawa kundi magduda. Diba? Ano ba yung gagawin ko? Hindi, tanongin nyo si Sir Hiwaga at Karunungan. Na-experience din yan, na pati siya pinagdududahan din. Kasi nga, hindi naman normal itong ginagawa nyo So, anong gagawin nyo? As much as possible, diba? I-eliminate nyo yung pagdududa naming mga nanonood. Huwag kayong magka-cut. Diba? Lalo na pag mag-i-start na yung experiment mo, huwag yung cut ng cut. Kasi ano pa yung paniniwalaan namin dyan, may cut na Tinan mo ha? Pangalan ni Charlie. Oh, bigla may cut. Kailangan diba? English. Ano ba si Charlie? So, okay. Wait, sino yung tinatanong mo? Na kailangan ba English? May kasama ka ba? Tatawagin natin ang pangalan ni Charlie. Kailangan ba English? Ano ba si Charlie? May kausap ka ba? So, okay. Start na tayo. Tignan natin. Charlie. Are you here? Ay, hindi ako... Are you here? Hindi ako naniniwala. Hindi, yung boses na yun, debunkable yun di ba? Hindi, kung espiritu yun, espiritu, di ba? Ang focus natin yung Charlie, pero naniniwala. Obviously. No, mapapansin mo kung paano nila bigyan ng gravity yung yung situation. Guys, tumakbo yung aso. Oh, may cut na naman! Okay. Good nga! Oh, may cut Okay. Okay na. Charlie. Are you there? Are you there? Yung aso ko kumakahuli. So wala guys, hindi ko alam kung totoo itong paranormal game na to kasi wala nakadalawang tawag na tayo sa kanya
pero walang nagparamdam. Tanging yung aso ko lang yung parang hindi mapakali sa likuran ko. So, alam niyo kung anong purpose nung nung aso na 'yon? Alam niyo yung purpose nun? Kasi parang mini-misdirect kayo ng mini-misdirect kayo ng aso. Dun sa pinapalabas, di ba? isa pa, itatry natin ng parang hindi ko masyado alam or kabisado yung paglalaro nito guys kung ilang beses siya, pero parang 3 beses ata tawagin si Charlie. So nakadalawang tawag na tayo sa kanya, then subukan pa natin pangatlo. Charlie, Charlie, are you there? Oh, dito pala makikita nyo may humihihip banda rito men Tinan mo oh my god. Oh my god. Oh my god. Yun ang hindi ko pinaniniwalaan kasi may cut bago pa siya may cut men Tinan mo diba? May cut men Anong paniniwalaan ko dyan men? Tuturuan kita kung paano gumawa ng ng tamang Charlie. Then subukan pa natin pangatlo. Malinaw to, may humihihip dito. Charlie. Kasi nga pansin mo dito yung direction, ito lang yung gumagalaw na kandila, 'di ba? Itong nasa left side. Charlie. Tamo Are you there? O, 'di ba? May humihihip. Mali yung direction ng dapat lapis lang hinihipan. So, anong nangyari? Biglang may humihihip, pinipilit niya hipan yung lapis Pero yung kandila yung sablay to. My God. Mas malinis ang Charlie na AlphaGo 01 sa iyo. 'Di ba? Malinis yung kaya, alam mo, tapos biglang namatay na to, tapos gumalaw yung lapis. Ibig sabihin, nandito yung direction ng hangin, papaganto yung hangin, tinamaan yung lapis, gagalaw. Tama? Dito yung hangin, di ba? Obviously na may humihip dito Alam mo ang pagkakamali sa trick mo, ma'am? Dapat gumamit ka ng straw. Yung kasabwat mo, straw dapat ang ginagamit. Kaya itong kandila hindi maapektuhan, ang mahihipan lang itong lapis lang. Mapapansin mo yan kay AlphaGo 01, mas malinis yung Charlie ni AlphaGo 01. Sablay to Oh my god. Oh my god. Hello. Diba? Sablay to. Guys. Kasi ang ginawa niya, dinirektang hipan na apektuhan yung kandila mo Na supposed to be mga wind detector mo dapat tong kandila na to. Ito yung magi-eliminate ng pagdududa namin na walang humihihip. Nakita mo unang naapektuhan yung kandila bago yung lapis, di ba? Debunk! Wala. Kayo naniniwala ba kayo? Hindi ako naniniwala. Di ba? Wag... Come on, man. Anyway, ano pa ba mangyayari dito? Gumalaw yung lapis na dalawa. Saka yung... napatay yung... Yung acting ni ate, man. Di ba? Hindi convincing. Namatay yung yung kandila, and then yung aso ko. Kasi hinipan nga, may hangin Nakita sa likuran ko, tapos kasi pag gagawa ng Charlie, uulitin ko, dapat straw yan. Yun ang secret nun. Panoorin nyo sa YouTube kung paano ginagawa. Straw yan, yung mismong lapis lang yung hihipan. Diba? Yun yung gagalaw. Hindi maapektuhan yung kandila. kumahol siya. Tapos sumunod to. Kaya guys, sa mga gustong maglaro nitong Charlie na paranormal na to, wag niyong susubukan dahil napakas-delikado niya gawin. Subukan ko sana Sinuutusan ko yung pusa ko. Huwag niyong gagawin sa loob ng bahay. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Tsaka yung Charlie na yan. Ba't si Charlie lang? Halimbawa, ganito iisa lang na may espiritu ng Charlie na yan, di ba? Halimbawa, sabay-sabay tayo nag-Charlie. Ano yun? Lahat tayo pupuntahan ng espiritu na yan? Pwedeng mangyari or may magpakita, magparamdam.
Baka mamaya Wala, mag-panic. hindi, kayo, convinced ba kayo? Halata namang hinipan eh. Di ba? So yun guys, no. Bago daw tapusin natin is magpapaalam daw tayo, isusunugin daw natin to at babaliin natin yung kandila. So yun. Charlie, goodbye. Ilaglag ko yung papel dito sa baba kasi masusunog yung lamisa natin. Yan, maraming Are you convinced? Anyway, paki-comment na lang sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.